Nature's fury has unleashed its wrath upon us, leaving a trail of destruction in its wake. The devastating flood has ravaged our community, displacing families and destroying homes. The sheer force of the flood waters have left us stunned and heartbroken. As we struggle to come to terms with the devastation, we must also come together to support those who have lost everything. Para sa mulupyo sa Tanhay City, ang ulan dili lang usa ka pagbago sa kanang. Kini usa ka panahon sa kabalaka o pagbago. Kasagaran na ang baha dinhi nga makadaot sa kinabuhi o panginabuhi. Ang barangay Tabuk sa Isidro, Tanhay City, naimutang sa usa ka dapit nga dali maagian sa baha. Ang ubos tiyuta ug ang kalapot niya sa suba. Naghimo niini nga dali maagian sa baha. O kami ania sa Sitio Tabuk, usa sa balaang lugar dili sa lungsod sa Tanhay para makikinabi sa ilang kapital. Atong tuig 20 Udit, kung itong Udit 2020 2021 Typhoon Udit mo ito'y number 1 threat sa kuwan kaya dagkad niyang mga balay na ugno diri sa ato tulo ka balay itong nakuha gamit. So ang uban mga slightly gamit sa mga animal life. So yung unsa katas sa itong karon tayo maato, unsa katas sa ang baha? Sa tanang baha mo ito'y kinatasan. Ito lagi sa kuwan wala tayo mga tawid sa bukid maingin ito yung nagyawan o kaning igalaging ito yung kalit na tayo ang baha flash flood sa baha San Isidro labi na kaya na itong hindi pa kumplito ang river control like dikes hindi pag-yun na pampaba unang sa tanang barangay kita mo'y apektado yun ang San Isidro mo'y apektado sa baha. Ang katong sa audit, 3 days before, announce namin sa mga silinte dito sa San Isidro, labi na itong mga dapin sa Suba, Dagat, mag-kuwang yun, vigilant para kay kining bagyo at usog kayo to super typhoon. So, mautong every 30 minutes, ga-update me sa kung sigitas sa baha, sa libid sa baha. Okay, anong ginagawa? Yeah. Ano sa'yo gibat niyo during nag-baha na? Katong sa baha na nagkuha ako ng mga volunteer sa person na mo tapang sa mga kaiga. Kuha naman to, naamay sa mga dalan, na mga tumbang kahoy, mga saging. So among pang hawanan ng dalan para during evacuation makasulod to na makapot sa mga tao. And after sa audit, clearing operation na po tungod sa mga kahoy na tumba. Ituan na mo, magbibiyat ang dalan kay lapo kayo. Ito'y ituan mga
kayo og impact sa mga residente diri sa San Isidro. Kay 3 days before, ikuha na nang sila paibalong na kining typhoon na super typhoon dapat hinahinay na evacuate natay evacuation kung hakot na mo sila para evacuation center sila muna ang uban wala tayo sa picture itong bagyo kaya nakaibalong na sila sa picture sa butang marking daan sa mga haligi kana o kaasa ng kuana bibila muna delikado na yung kuana munang 30 minutes ga-update mi sa mga tao kapay baloming kinanglan ang tubig sa taas kinanglan pag umabot ng bibila bakit na ta. Sa mga residente diri sa San Isidro ay uban mga nakabalo na sila sa ilang buhaton diri na magbaha na. Ang uban mga gahi og ulo munang naay mga walay na naapektuhan yun sa bagyo dili sila musuot sa mga kuan mga instruction ba sa kuwan RRI mo sa mga sa county sa barangay ang gibuhat gani na ako para lang pwede man sila musugot na evacuate gibuhat na mo buhat mi o pulis so ipang-pick up sila o pulis para lang madala sa evacuation. The Philippines is home to many hydrological, geological, and meteorological disasters or events. That's why communities, barangays, and localities have developed a unique system of preparation and mitigation of its effects. Like what Captain Greg has said, that in order for us to rise to the occasion, we must come up with a solution that does not only mitigate, but also give a long-term solution rather, to the effects of such disastrous events. It may be catastrophic, but our solutions and preparation will ensure that our community and locality will soon, maybe not now but later, will rise to the occasion. Be vigilant, be wise, and be prepared. Thank you.